Good morning po, tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. And pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo, good morning? O kaya sa likod niyo, good morning, batiin niyo naman po sila. O kung wala po kayong katabi, katulad ni Ate Chik Chik, meron ba? Good morning sa sarili niyo. Good morning po ulit, palakpakan ulit natin ng malakas ang ating Panginoon. Excited na po ba ang lahat magpuri sa Panginoon? Amen and amen. Kanina po galing ako sa Starbucks, tapos bibili ako ng coffee. Sabi nung mga barista ba, naghihintay ako ng kape ko, sabi niya, ang sarap pa matulog, no? Sabi ko, oo nga naman, masarap pa matulog. Pero nag-decision po tayong pumunta sa church. Amen? Bumangon at pumunta sa church because we are excited to meet and sing songs to the Lord. Amen po ba? Sabi po sa Psalms 59:16, but I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love. Amen? So sa umagang ito, awit tayo. Hindi lang tayo awit ng anumang awitin o anumang klase ng awitin. Sabi sa Psalm 59:16, I will sing of your love. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hindi lang po basta-bastang klase ng awitin. It should remind us, all of us, of the love of the Lord for us. Amen po ba? Sino po dito ang alam niyang mahal na mahal siya ng Diyos? Taas ang kamay. Taas po ang kamay. Ayan, lahat po tayo. Alam natin yan. Sa salitang Tagalog po, ang sabi po dyan, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan o aking aawiting malakas sa umaga ang iyong tapat na pag-ibig. Ayan po pag umawit tayo, sabi, malakas ang pag-awit natin sa umagang ito. Kaya with all our heart, let's sing beautiful songs to the Lord. Amen. Let's remember all His goodness, all His faithfulness sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya dahil po, ang sarap po matulog, pero we chose to be here at this church to praise and worship the Lord for another time. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Let's make it louder, amen? And let's sing hallelujah! At sumigaw tayo ng praise the Lord! Amen, we're ready. And so, let's sing this song with all our heart. The Lord's Prayer. Amen, let's sing this song. Thy name
Amen. The best parts of our morning belongs to the Lord. Amen. So, sa lahat po ng nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, I highly encourage you to sing beautifully sa Panginoon. Be confident in the presence of the Lord. Be bold and express your love to the Lord. Amen? So let's pray. Heavenly Father, we thank you this morning. Thank you so much for gathering us in this beautiful place. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan na ibinigay mo sa amin, sa lahat ng kabutihan na ipinaranas mo po sa amin, maging sa aming pamilya. Maraming salamat for the countless blessings na ibinuhos mo sa amin gaya ng ulan, Panginoon. Ibinuhos mo na napakaraming blessings sa buhay namin. And we can thank you enough for all those things, Panginoon. And we thank you for this place as well. Napakaganda ng lugar na ito na ibinigay mo sa amin. And this is the perfect place where we can praise and worship you. Maraming salamat, Panginoon. This morning, we pray for the worship team. Empower them, Panginoon. May the Holy Spirit guide them as they lead us into a high and extravagant worship. May they not only lead us in beautiful songs, but they may lead us, your people, Panginoon, to sing beautiful songs sa iyo, Ama. Lord, this morning we also pray for the preacher, the messenger that you chose to deliver your word. Give him boldness, give him wisdom, and give him clarity. And may he deliver your word under the guidance of the Holy Spirit. We also pray for the people joining us online. Though we are separated by distance, may you unite us in one spirit. We also pray for our brothers and sisters in Bulacan. Bless them, Panginoon, and continue to strengthen their faith as you do so in us, Panginoon, here in West Camyas. Father, thank you again for this day. You deserve all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, clap your hands to the Lord. Woo! You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. We are a chosen race, a royal priesthood by your grace. We are a holy nation, set apart for you. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. We are to take your light to every nation, tongue and tribe, so they may see your glory shining through our lives. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. Come on, lift your voices. We are to take your light to every nation, tongue and tribe, so they may see your glory
Let's continue to praise the Lord. All glory to you. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. Yes, Lord. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. You are the love of my life. You are the love of my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. Will we ever know what we have been given? He has chosen us and called us His own. Thank you, Lord. Flowing from His throne, there is a river, bringing life and health wherever it goes. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. We will bless your name, always and ever. And offer up the sacrifices of praise. Teach us, Lord, we pray, to live in your presence. Make us more and more like you every day. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, the reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. Oh, what a joy to know. Oh, our Father loves us so. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever
into my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Thank you. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay nakakaawit, nakakasayaw para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Today, gusto ko po na umawit kayo, sambahin natin ang ating Panginoon na parang wala nang bukas. Lord, pwede sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ito ako. Gamitin mo po ako, Panginoon. Habang ako ay malakas pa, Panginoon, gamitin mo ako. Hallelujah.
Let's worship the Lord our God. Because Lord, you are good. You are magnificent, Lord. Naalala namin, Panginoon, na kabutihan mo sa buhay namin. Hallelujah. Set the stars in the
In Jesus' name, amen. Once in darkness, now in light. Once blind, now I see. Once a sinner, now a saint. Once bound, now free. That's the power of the cross. See the chains fall. That's the power of the cross. See the chains fall. Stranger, now watch out. Empty, now free. Once condemned, now reconciled. Broken, now healed. That's the power of the cross. See the chains fall. That's the power of the cross. See the chains fall. Once a prodigal, now home. Once lost, now found. Once an enemy, now a friend. Once poor, now crowned. That's the power of the cross. See the chains fall. That's the power of the cross. See the chains fall. That's the power of the cross. See the chains fall. That's the power of the cross. See the chains fall. See the chains fall. Praise the Lord. Pakisabi mo sa katabi mo, andyan ka pala. Alam naman ninyo na meron kayong katabi, di ba? Madalas sa mga churches, kahit noon, nung ako ay nasa Catholic pa, attend ako ng church, hindi ko naman pinapansin yung katabi ko eh. Di ba? Tapos magpa-plastikan kayo, peace be with you. Peace be with you. Di ba? No? Iba sa church, sa tunay na church ng Panginoon, dapat yung katabi mo, aware ka na may katabi ka. Amen ba yun? Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat. Alam nyo ba na binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang magamit natin sa paglilingkod? Sino dito ang may kapangyarihan? Sa palagay nyo may kapangyarihan ba kayo? Kaya nga nag-uutos kayo. Alam nyo, may kapangyarihan kayo, di ba? Inuutusan mo yung anak mo dahil may kapangyarihan ka. Yung anak mo, inuutosan ka,
Kasi may kapangyarihan din siya. Di ba? Hindi lang ikaw ang utos ng utos. Yung anak mo, inuutusan ka, Mami, penging tubig. Di ba? At yan po ang paksa ng araw sa araw na ito. Tayo po muna lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Kung kayo tatanungin kayo bilang witness, ngayong araw to, namumukhaan mo ba yung katabi mo? Ano ang suot niyang damit? Di ba? Hallelujah. Father, we thank you and praise you this morning. Tunay nga, Ama, na kung mayroong 2 o 3 nagtitipon sa pangalan mo, andun ka sa aming kalagitnaan. Sa araw na ito, pag-uusapan ka namin, Panginoon. Ikaw ang pagkukwentuhan namin dito sa lugar na ito. Aalamin namin, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa aming buhay. Kung kaya kami ay naglilingkod sa iyo, alam namin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na mahimala, ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming mga pangangailangan. Kung mayroong karamdaman, kayo rin ang aming doktor, Panginoon. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat kami. We acknowledge your presence, your holy presence here in this place. Pagpalain mo, Panginoon, pati yung mga nasa online na sumasama sa aming pagsamba. Pagpalain mo kami, Panginoon, at puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensahe mo sa araw na ito. Isang espesyal na dapat maunawaan ng mga tao at maisa puso at maging excited habang nakikinig ng iyong mensahe. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming dalangin. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord! Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God. The title of my message today is, gusto nyo to, The Power of Our Hands. Bagal. Okay. Hallelujah. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo ay naligtas. Naniniwala ba kayo nung kayo ay nakipag-isa, nung tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, ng buong puso, ng pangunawa. Mga kapatid, I would like to tell you, maraming mga tao na sabi niya, tinanggap niya si Jesus Christ as Lord, pero hindi niya nauunawaan yung sinasabi niya. Maraming mga Pilipino ganyan utusan mo yan, nakinig lang, pero hindi naintindihan. Amen ba yun? Kaya pag sinabi mong, makinig kayo, hindi lang makinig, intindihin nyo, unawain nyo ito. Ito yung panawagan lagi ng Diyos sa Israel. Kasi ang Israel nakikinig lang, pero hindi niya iniintindi. Parang mga Pinoy. Nakikinig, pagkausapin mo, anong pinag-usapan? Parang binago na message. Alam ko, pinag-usapan natin. Iba na. At kaya nga nung tayo ay tinanggap natin si Jesus, naligtas tayo, hindi na tayo pupunta sa impyerno. At pinagkalooban tayo ng kapangyarihan. At alam nyo ba na yung kamay ninyong taglay ay nagtataglay ng kapangyarihan. Amen ba yun? Look at your hands. Tingnan niyo yung mga kamay niyo. Ayan. Di ba? Kaya niyang pumalakpak. At tingnan niyo, kahit sa business, Aldrin, di ba? Pag nagkamayan kayo, salamat po sa pagtitiwala. Ibig sabihin, approve yung project mo. Di ba? Wala yung hindi gagamitin yung kamay. Kadalasan, itong kamay na to, ginagamit ito para isang official seal. Para sa isang negosyo, para sa isang kasunduan. Amen ba yun? At ito ay may kapangyarihan. May kapangyarihan ng kamay na ito. Kaya nga madalas sinasabi sa atin, Pastor, panghawakan mo na ang pangako ng Diyos. Ano gagamitin sa panghawak? Kamay. Amen ba yan? Ito, hindi ko pwedeng... Ganun ko? Ito. Diba? Biro nyo naisip ng Lord na bigyan tayo ng kamay. Tingnan mo yung ahas, walang kamay. Di ba? Yung unggoy nga, yung paa nakakahawak pa di ba? Hallelujah. At yan ang pag-uusapan natin, ang taglay na kapangyarihan ng ating mga kamay. Noong si Jesus ay tumawid sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea, ito po ay sa Capernaum. Napunta kami doon, 4 na beses na ako nakapunta doon, sa Capernaum. Meron po doon sinagoga. Alam niyo, pag tiningnan niyo yun, maniwala kayo mga kapatid, yung sinagoga na yun sa Capernaum, andyan po yung blueprint. Nung pumunta po ako sa Israel, naitayo na natin itong church na to.
Pero pagdating namin doon sa Israel, nakita ko po yung blueprint ng sinagog po doon sa Capernaum na kamukhang kamuka ng harap ng Christ of all ages. Hallelujah. Pati yung mga portals na ito, yun, bilog lang, pero ito, flat, pero ganito din, kaya lang ruin. Sira na. At doon nagpupunta ang Panginoong Hesukristo. At during the time, nung pumunta ang Panginoon sa Capernaum, merong isang babae na dinudugo ng 12 taon. 12 years. At naubos na niya ang kanyang pera, ang kanyang salapi, ang kanyang naipon. Baka pati yung kanyang mga ari-arian ay naibenta na para lang siya ay gumaling. Subalit, walang nangyari. Hindi rin po siya gumaling. At ayon po sa Marcos chapter 5 verse 27, nang mabalitaan ng babaeng ito ang tungkol kay Jesus, narinig niya, maraming marites doon. Pinag-uusapan si Jesus Christ. At nung narinig ng babaeng na si Jesus Christ ay nagpapagaling, si Jesus Christ ang Messiah, siya lang ang tanging pag-asa ng buhay niya, sabi niya, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Kaya madalas sinasabi ko sa inyo, please come, punta kayo sa harapan. Ako nung bago pa akong Kristiyano, hindi ako pumupunta sa likod. Hindi ako pumupunta sa likod. Lagi ako nasa harapan. Of course, siyempre, pag pwede namang, hindi ko naman sinasabi yung mga nasa likod, ay kukunting biyaya na tatanggapin at malakas ang mga nasa harapan. Pero gusto ko lang kasi na mapalapit dun sa mensahe at sa mensahero. At itong babaeng ito, 12 years, paggising niya sa umaga, puno ng dugo ang kanyang katawan. Sa kanyang paggising, pagtulog, pagkain, sa lahat ng oras na gagawin niya, siya ay dinudugo. At nung nabalitaan niya tungkol sa Panginoon, na si Jesus ay nagpapagaling, alam niyo, sa totoo lang, nakita ninyo yung mga peking himala ni Padre Pio. Nagtatakbuhan, puno, doon po sa sa Libis. Punong-puno ang parking doon ng Padre Pio. At marami pang ibang lugar ng Padre Pio. No? Hindi naman siya namatay sa krus. There's the power of the cross. May power ng kapangyarihan, may kapangyarihan ng krus ng Panginoon. Wala namang taong namatay sa krus maliban sa Panginoong Hesukristo na nagbigay ng buhay sa atin. Amen ba yun? At bakit ko ipagtitiwala ang buhay ko sa ibang tao na hindi naman namatay sa krus? Amen? Hallelujah. At nung oras na yon, nabuo sa puso ng babaeng yun na si Jesus lamang ang pag-asa niya at siya lang ang tanging makapagpagaling sa kanya. Amen. For 12 years, naghihintay siya. Pinuntahan na niya ang mga magagaling na doktor doon po sa Israel, sa Galilea. Pero walang nakapagpagaling sa kanya. At nung oras na yon, inilagay niya sa puso niya na siya ay gagaling. The woman declared blessing of healing for herself as he declared her faith to Jesus in her heart. Nung oras na yon, sa atin po, challenge natin, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon. But during that time, yung babae na yon, tinanggap niya si Jesus Christ as Lord and Savior. Nung oras na yun, alam ko, Panginoon, siguro sabi niya, ikaw ang makapagpapagaling sa akin. Ang sabi po ng verse 28, sapagkat inisip niya ng babae, sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Anong tawag dito? This is the anticipated blessing na sinasabi ko sa inyo noong last Sunday. Anticipated blessing. Ano ba yung anticipated blessing? Sasabihin ko, katulad kanina, sabi ko sa mga anak ko, ngayong taon na ito, kung loloboy ng Panginoon, o sa early next year, gagawa ako ng 4 na palapag na building. Anticipated blessing. Hindi po ito prophecy. Ito po yung inaasahan ko. Because faith is the things hoped for, the evidence of things unseen. Pag sinabi mong faith, hindi mo pa nakita. Amen? Pero inaasahan mo. At itong babaeng ito, meron siyang pananampalataya na pag nahipo niya ang damit ng Panginoong Hesukristo, siya ay gagaling. Anong klaseng damit? Anong parte ng damit? At itong mga babaeng ito, sabi ng Bible, nakipagsiksikan upang makarating sa likod ng Panginoon. Hindi sa harapan ng Diyos, kundi sa likod.
Alam niyo ba kung ano ginawa ng babaeng yon? Alam niyo ba yung damit na gusto niyang sinabi, pag sinabi, pinag-aralan ninyo, yung hem, laylayan ng damit ng Panginoon. Paano mo mahahawa ka ng laylayan ng damit ng Panginoon, siksikan ng mga tao? Anong gagawin mo? Hindi, siyempre, gagapang ka para mahawakan mo ang laylayan ng Panginoong Hesukristo, ang damit niya. Alam niyo ba kung ano nangyari? Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Amen? Kaya may pag-asa pa. Kahit ang bansa natin dumudugo, nauubos ang dugo ng bansa natin. Amen? Huwag kayong mag-alala. Pag nahawakan natin ang laylayan ng Panginoon, ng inang bayan, hihinto na rin ang pagdurugo ng bansa natin. Amen? Amen ba yun? Hallelujah. Praise the Lord. The power of our hands in the Bible is significant as they symbolize action, service, and divine hand of God. Pag sinabi mong power of our hands, kapangyarihan ng kamay natin, ito po ay sumisimbolo ng pagkilos, serbisyo, at divine, holy, na kamay ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, maraming mga kanta na sabi ng kanta, Lord, use my hands as your hands. Gamitin mo ang kamay kong ito na parang kamay mo. Amen ba yun? Using our hands for service reflect our deep love and commitment to God and others. Pag sinabi mong service, serve the Lord. We have to serve the Lord. It means we are serving the Lord with our hands. Of course, hindi naman pupunta yung kamay natin na hindi maglalakad ang paa. Amen ba yun? At dapat ang paglilingkod natin sa Panginoon, kasama ang puso natin. Hindi obligasyon. Madalas, ewan ko, sana, hindi naman, maraming pastor, sana naglilingkod sa Panginoon out of love, not out of money, not out of compensation. Magkano sweldo ko dyan? Kung ako, pastor. Sa ibang church, makikita mo sa bulletin board, wanted pastor, 35,000 a month. Di ba? Mababa. Mga 45 na ako. Sabi ng iba. Di ba? We need to serve the Lord from the bottom of our hearts. Hindi obligasyon, hindi para pagpalain lang, para tayo ay kumain, kumita. At dapat merong commitment. Commitment to God at sa ibang tao. Katulad kanina, na yung isang kapatid natin, si Maria Flores, na-atake siya sa puso kanina. Buti andyan yung si Rachel at si Francis, dinalan nila sa ospital. Kasi may pakialam tayo. Hindi ba? Sa iba yun, bahala ka sa buhay mo, hindi man ako doktor. Hindi ba? Yung iba, ayaw makialam, ayaw ma-involve. Madalas ganun di ba? Our hands are powerful tools that can be used for helping, creating, and nurturing. Ang mga kamay natin ay may isang makapangyarihang gamit na inilagay ng Diyos sa Bakit kaya dalawang kamay inilagay sa atin ng Panginoon? Di ba? Para magamit natin sa pagtulong, sa paglikha, at upang mag-aalaga rin. Kamay din ang mag-aalaga, di ba? Yung mga domestic helper natin, doon po sa ibang bansa, hindi naman nila hinuhugasan ng kanilang alaga sa puwit na ganon. Tatawagin niya yung kanyang alaga sa Saudi Arabia na Arabiano dahil siya po ay caregiver, kukunin niya yung tubig, hugasan niya yung puwit. Ganun ba? Kamay. Helping hands. In Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, ano man ang gawin mo, work at it with all your heart. Listen, church. Sa lahat ng gagawin natin, of course, gamit natin ang kamay natin, gawin natin yung trabaho natin na galing sa puso, hindi nagdadabog, hindi masama ang loob, hindi out of duty, out of obligasyon. Amen? As working for the Lord,
Kung tayo ay nagtatrabaho para sa iba, sabi ng Bible, magtrabaho kayo na para kayo nagtatrabaho hindi sa ibang tao, kundi sa Diyos. Katulad ng mga nagnanakaw ng maleta. Alam nyo, hindi sa Diyos yun. Diba? Magnanakaw ako, Lord, para sa iyo. Promise ko sa iyo, ito po isang maleta na to, 20% ang ibibigay ko sa inyo. Diba? Serve the Lord with all your heart. Working. Sabi niya, work at it with all your heart. Kaya pag inutusan kayo ng mga boss ninyo sa trabaho, mason man kayo, electrician kayo, karpintero kayo, teacher, doktor, work with all your heart. Amen. Ayon sa Marcos 16:17, ang mga sumasampalataya. Sino yung mga sumasampalataya sa Diyos? Hina naman ng boses. Sino sumasampalataya sa Diyos? Kung gaano kalakas ang boses ko dito, lakasan nyo pa rin yun. Amen? Yun ang gusto ko. Lumalaban. Okay. Ang mga sumasampalataya sa Diyos ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga, himala. Amen. Look at your hands. Itong kamay na to, tandaan ninyo, napakadaming gagawin para sa Panginoon. Huwag ninyong ipamulsa. Huwag ninyong ilagay sa bulsa ninyo. Huwag ninyong itago. Sabi niya, sa pangalan ko, sabi ni Jesus, sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus, magpapalaya sila ng mga demonyo. Yung mga may kapangyarihan, hindi kayo pwedeng takutin ng multo. Amen? Hindi kayo kayang takutin ng white lady. Di ba? Nakaamoy lang kayo ng kandila, sinabi niyo si tatay yun. Di ba? Sabi ng isang kapatid natin, nagparamdam sa akin. Gumalaw lang yung dahon ng saging, sabi mo. O, di ba? At magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Amen? That is the power of our hands. Kaya nga kung tayong lahat dito ay meron pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at merong sakit doon sa bahay ninyo, huwag niyong isipin si Pastor Alfred. Look at your hands. This hand is powerful in Jesus' name. Amen? Hallelujah. Para kasi tayong mga kala ninyo si Pastor ang makapangyarihan dito. Malakas lang ang boses ko. Amen. Pero kayo, taglay ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sasabihin mo, Pastor, bola lang yan. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ano pakialam ko sa iyo kung ayaw mo manampalataya? Hallelujah. At sabi ng Bible, yung kamay na yan, pag ipinatong mo sa may karamdaman, gagaling. At hindi lang yan, tutuloy-tuloy ko pa ang pag-aaral natin. When we extend our hands in service, we embody the heart of Christ and show love to those around us. Pag tayo ay naglingkod sa ibang tao, ginamit natin ang ating kamay para maging serbisyo, ikinakatawan natin ang puso ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Katulad kanina, yung dalawang anak ko, si Francis at si Rachel, inihatid ko sila ng Tanaw kanina. Dala nila yung may sakit. Isinakay ni Francis sa kotse niya, dinala dun sa ospital na kung saan andun nagtatrabaho si Rachel. Hindi sila makaka-attend ng church service. Hindi sila makakakanta. Pero ang ginawa niya, naglingkod siya sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, ano man ang gawin niyo sa mga mahihirap o mababang taong katulad nito, ito ay ginagawa ninyo sa akin. Whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. Amen? Hallelujah. Katulad kanina, yung ating kapatid, meron siyang karamdaman sa puso. Tinulungan siya ng ating mga kapatid kasi alam nila na kailangan tulungan dahil kapatid siya sa Panginoon. Hallelujah. We become the hands and feet of Jesus. Pag nagtatrabaho tayo, sabi ko, ito po tinuturo ko sa inyo ngayon, tayo ay nagiging kamay at paa ng Panginoon. When we willingly choose to serve, pag tayo ay handa at nag-isip, nagdesisyon na maglingkod, allowing God to work through us,
na ating inaalaw ang Diyos na kumilos sa buhay natin para maglingkod sa iba, ano nangyayari? Nagkakaroon ng transformation sa buhay ng tinulungan ko at sa buhay ko. Amen ba yan? Listen, church. Pag isang tao, isang kapatid natin tinulungan mo, akala mo silang ang tinulungan mo rin ang sarili mo. Amen? Gumawa ka ng pabor sa sarili mo. Hallelujah. And pagka ikaw ay tumulong sa iba, ang sabi ko dito, the lives of those sweethearts, yung mga buhay, katulad ng babaeng tinulungan ng kapatid natin, tandaan natin yan, maaalala niya ang pagtulong sa kanya ng kanyang kapatid. At sasabihin niya, masarap pala na merong church. Ang pangalan, Christ of all ages. Amen? At tandaan natin, pagka tumulong tayo sa iba, hinahawakan natin sila. Yung dugo na dumadaloy sa puso natin hanggang sa vein natin, dumadaloy sa kapatid natin at nararamdaman niya ito. Amen? Praise God. Through each act of service, we are reminded of the blessings we can provide and the joy that comes from serving others. Pag tayo naglilingkod sa iba, o dito sa church mismo, ako personally, pag naglilingkod ako sa Panginoon, sa church na ito, alam ko masaya ang Panginoon. Amen? Hindi yung, Panginoon, ako na lang ang walis ng walis. Wala si Romel. Ako na lang ba walis ng walis dito? Wala ba si Paul? Wala ba si, di ba? Tapos nagkakalat pa sila. Sabihin pa niya, nagreklamo. Kaya nga nagkakalat sila para may magawa ka eh. Di ba? Ay, katulad doon sa bahay namin, makalat talaga. Sobrang kalat doon sa umaga kasi ang dami naming halaman, dami naming puno. Nagwawalis ako. Tapos yung iba naman, meron akong inutusan magputol ng puno. Sasabihin ko doon sa mga nagpuputol ng puno, magpasalamat kayo sa puno ko dahil lumalaki, tumataas. At pag pinutulan niyan, kumikita kayo. Hindi ba? Yung mga damo sa paligid natin, habang tumutubo yan, at may naglilinis kasi may hanap buhay siya. In fact, gumagawa ng hanap buhay ang Panginoon para sa atin. Amen ba yun? Pinatutubo niya lahat yung mga damong walang kwenta para meron kang hanap buhay. Ngayon, mareklamo ka pa. Ba yung kadidilig ko lang, magdidilig na naman uli. Di ba? At tandaan natin, pag naglilingkod tayo sa ibang tao, alam nyo, hindi nyo alam kung gaano ka ang galak sa puso ng ating mga pinaglingkuran. Amen? Masaya ang maglingkod sa Diyos at sa mga tao na nais ng Diyos na maging bahagi ng kanyang kaharian. You know what? Ako personally, ang pinaglilingkuran ko ay mga taong papunta sa kaharian ng Diyos. I am serving you because you will go to heaven. You will go to the kingdom of God. Amen? At noon isang araw, sana, masabi niyo man lang sa akin na, thank you. Di ba? At least man lang, tandaan niyo, pagdating nyo sa heaven, ihanda nyo na yung thank you nyo. Una sabihin mo sa Lord, thank you, Lord. At nakita mo ako, thank you, Pastor. Di ba? Serving the Lord truly becomes the foundation of our lives. Alam nyo, tandaan natin, ang paglilingkod ay pundasyon ng buhay natin. Ang pagtatrabaho, pundasyon ng buhay natin. Ang sabi ng Lord, huwag pakainin ang mga tamad. Amen? Pag tamad ka, huwag kang kumain. Kaya nga yung pagtatrabaho, pundasyon ng buhay natin. It is not just a duty. Hindi ito basta-basta duty lang dahil kailangan mong gawin. But a lifeline that sustains us. When we dedicate the work of our hands to Him, to the Lord, the blessing flow back to us first. Pakinggan nyo to. Pag inihandog ninyo ang lahat ng gagawin nyo sa Panginoon, yung mga pagpapala babalik sa atin. Because obedience and faith always bring fruit. Makinig kayong mabuti. Ang pagsunod sa Diyos at pananampalataya sa Kanya ay laging may magandang bunga. Amen ba yun? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Ang tunay na paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoon at sa ibang tao, sa mga kapatiran, ay nagiging pundasyon ng ating buhay, hindi lamang tungkulin, kundi isang lifeline. Ano ba ibig sabihin ng lifeline? Daluyan ng buhay na sumusuporta sa atin.
Kaya nga sinasabi ko sa evangelism team, work hard. Magtrabaho kayo. Sasabihin mo, sa dami ba, pastor, ng mawiwin namin, yun ba yun? Huwag nyo na intindihin kung mawin nyo o hindi. Basta magtrabaho kayo. Ang bunga sa Panginoon. Kayo ang magtatanim, kayo mag-aalaga, ang pagpapabunga ang Diyos. Amen ba yun? Ako nakikita ko dito sa church, ang dami natin pinupuntahan, kuminsan konti tayo, kuminsan marami. Pinababayaan ko na yon. Basta magtatrabaho lang ako at hindi ako mawawala ng lakas ng loob na magpatuloy sa ginagawa ko. Hallelujah. Kapag inalay natin ang gawa ng ating mga kamay sa Diyos, in the name of Jesus, ang mga pagpapala ay dumadaloy muna sa atin. Listen to this. Katulad ko, I work hard for the Lord, I work hard for construction. Sino unang-unang makikinabang? Asawa ko? Of course not. Sino unang-unang makikinabang sa trabaho ko? Mga anak ko? Of course not. Sino? Ako. Ako muna. Ako ang tatanggap ng cheque, ako ang tatanggap ng mga tubo ng construction namin. Sasabihin mo, gagastusin mo ba? Kahit hindi ko gastusin pa yun para sa sarili ko. Yung mahawakan ko lang yun at alam ko maisusuporta ko sa pamilya ko, panalo na ako. Amen? Hindi ko kailangang magbulsa sa bulsa ko. Hindi ko kailangang bumili ng magandang damit para sa sarili ko. Yung mahawakan ko lang yung fruit, yung bunga. Listen, ako nagdadala ko sa inyo dito ng mangga, ng santol, ng duhat. Yung santol nga, hindi namin kinakain. Yung duhat, yun nga tingnan nyo. Albert, kumuha ka ng duhat, sabi ko sa trabahador ko. Pag akit sa taas, pagkuha niya ng duhat, alam mo ginagawa niya agad yan, sumusubo. Siya agad yung recipient, di ba? Yung ginawa niyang pag-akyat sa puno at kumuha siya ng duhat, para sa akin, siya muna. Ganon din tayo, pag naglingkod tayo sa Panginoon, tayo muna ang makikinabang sa ating trabaho, sa ginawa natin, sa bunga ng ginawa natin para sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! At sabi ko nga, makikinabang tayo muna sa gawa ng ating mga kamay. Thank you, Lord. Hallelujah. Try to think of it. Minsan, hindi natin iniisip, pero ngayon, iniisipin nyo ang pakinabang natin sa ating mga kamay. Ano ba? Paano ba pinakikinabangan ng kamay mong yan? Nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Sabi mo, Lord, thank you for my hands. I have 2 hands. I have 1 heart. And I have 1 life to honor you, Lord. Amen? Hallelujah. Yung iba, ginagamit nila ang kanyang mga kamay upang magnakaw, manira ng buhay, at sumamba sa ibang Diyos. Subalit, tingnan nyo to, gusto kong i-ano dito. Marami sa atin, mga opisyal ng gobyerno, nag-aral kung saan-saan nag-aral. Kung ano-anong magagandang eskwelahan, Harvard and everything. Pero nanakawan lang tayo. Di ba sana kung nag-aral ka, kamukha ni Aldrin, UP graduate, magna cum laude. Pero ginagamit niya para sa Panginoon. Ginamit niya ang kamay niya para sa pamilya niya, para sa church. Walang nakaw. Di ba? Walang nakaw. Hindi ko gagamitin ang kamay ko na to para sa pagnanakaw. Hindi ko rin gagamitin itong aking kamay nito para manira ng buhay. At lalong hindi ko gagamitin ang kamay ko para itaas sa mga ribulto. Itataas ko lang ito sa Diyos na hindi ko nakikita. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At mamaya, magkakaroon tayo ng dedication sa mga kamay natin para lahat ng gagawin ng ating mga kamay ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At alam niyo ba itong mga kamay na to? Ginagamit ito sa mabuti at sa masama. At ito rin na nagtuturo sa ating kung saan tayo pupunta. Alam mo, nakita mo yung tubig. O, sige, kunin mo yung tubig. Kunin mo. Kunin mo. Di ba? Di ba? Kahit uhaw na uhaw ka at hindi mo gagamitin ang kamay mong yan, hindi ka iinom. Amen. Subalit, iba ang mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. O, nasa kamay nyo? Amen, amen kayo. Bungangan nyo lang yan. Kamay. Where is your hands? Oh, hands.
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, taas ang kamay ninyo, taas yung kamay nyo. Baka may putulin ng Panginoon yan. Ang mga kamay na ito ay instrumento upang bigyang lugod ang Diyos. Itong kamay kong ito ay gagamitin ko para sa kaluwalhatian ng aking Panginoon. Amen? Hallelujah. At ang mga pagpapalang mula sa ating mga kamay ay nagpapala naman sa ating pamilya at sa ibang tao at sa ating iglesia. Our hands become a blessing to our wife. Look at your hands. Kung ikaw ay tatay, yung kamay mo na yan, nagpapala sa asawa mo, sa mga anak mo, sa paligid mo, sa ibang tao, at sa Christ of all ages. Ganyan pinagpala ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Now, O Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Deuteronomy chapter 10 verse 12, Bayang Israel. Sasabihin mo, Pastor, kasali ba tayo dyan? Kasali tayo. Bakit? When we come to the Lord, when we come to the knowledge of the Lord Jesus Christ and accept Him as a Lord and Savior, we became a member of His royal family. Amen. Amen ba yan? Para ka hindi kumbinsido. Pag ikaw tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagiging bahagi ka ng royal family ng Panginoong Heso Kristo. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga, ito, Bayang Israel, mga Kristiyano, ano ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Yan ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Deuteronomy chapter 10 verse 12 is a powerful words of God desires from His people. Itong Deuteronomy chapter 10 verse 12 ay galing sa puso ng Panginoon. This is the longing of the Lord. Anong gusto ng Panginoon? Igalang siya. Nakita ninyo, God is a God of expression. He expressed His feelings to us. Hindi na niya tayo pinahihirapan. Hindi na niya tayo pinaghuhula kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagsabi kung ano laman ng puso niya. Sabi niya, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya. Amen? Ang Diyos mismo. Para siyang nililigawan tayo. Diba? Mahalin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa. Yan talagang sigurado. Diba? Kaya huwag ka masyado naniniwala sa kinukwento niyo. Hindi, pinangako ba niya yung langit at lupa sa iyo? Pag nangako ang lalaki sa babae ng langit at lupa, huwag niyo nang sagutin yan. Dahil una, wala siyang langit. Lupa, sa kuko meron. Di ba? Pero pag ang Diyos ang nangako na ibibigay sa iyo ang langit at lupa, nako, mahalin mo siya. Sigurado maaasahan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! At sabi niya, paglingkuran mo lang ako ng buong puso't kaluluwa. Amen? Hallelujah. Fear the Lord. Ano ba ibig sabihin ng fear the Lord? Matakot ka sa Kanya? Hindi. Igalang mo lang siya. Oo. Recognize Him as God, as His Majesty, kabunyian, at siya ang may kapangyarihan. Hallelujah. At mabuhay ng malalim na pagrespeto sa Diyos. As in the Lord's Prayer, katulad ng Lord's Prayer, sabi natin, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Amen. Gusto ng Panginoon, kaya nga tinuruan tayo ni Lord Jesus Christ kung paano natin i-address ang Diyos amang nasa langit. This is how you pray. Say to the Father, Father, holy be your name.
You are in heaven. Ano pa sabi ni Lord? Walk in all His ways. Lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Yun ang gusto ng Lord. God asks His people to align their actions, choices, and lifestyle with His command and His character. Hindi madali yan, mga kapatid. That's the reason why habang nagkukwentuhan tayo ngayong umaga, ilagay nyo sa puso niyan. Gumawa na kayo ng plano kung paano nyo mamahalin ng Diyos, kung paano nyo siya mapapaglingkuran, at paano ka susunod sa kanyang mga nais, kalooban. At yung love, tandaan natin, love is the center of the Bible. Pag binuksan mo ang Bible from Genesis to Revelation, makikita nyo ang nagtatali sa atin ay ang pag-ibig. Kung hindi ako inibig ng Diyos at hindi niya pinaunawa sa akin ang pag-ibig, hindi ko naman kayo mamahalin. Amen? Lalo na kung hindi naman kayo magpapagawa ng bahay sa akin. Di ba? No? But because of the love of Jesus Christ, the love, kanina nga, every morning tuwing mananalangin ako, sabi ko sa Lord, lagi itong unang bungad ko, thank you Lord for the gift of life. I love you Lord because you first loved me. Mahal kita Panginoon dahil ikaw ang unang nagmahal sa akin. Amen? Hindi po obedience, hindi lang po pagsunod o duty ang pag-ibig sa Lord. Ito yung panata ng buhay natin. Hallelujah. Sapagkat ang pag-ibig ay relational, hindi ito mechanical at hindi rin financial. Oo. Ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi nangangahulog ang mahal natin ng Diyos dahil sinusuportahan niya tayo, pinapakain niya tayo, pinaiinom niya tayo, pinagagaling niya tayo. Hindi. Kaya natin mahal ang Diyos dahil may relasyon tayo sa Kanya. Tapos, period. At pag may relasyon ka sa Panginoon, ang sabi nga nung kaibigan ko, if you will make the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, He will do miracles to your life. Gagawa siya ng himala sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Serve the Lord. Alam nyo na yan. Yung oras, yung lakas at ang buhay para sa Panginoon at ayaw niya ng partial o half-hearted na pag-ibig. Gusto niya complete, dedicated heart that love the Lord. Praise God. Ano ang resulta ng pagsunod natin? Ano ang resulta sa pagsunod natin dun sa Deuteronomy chapter 10 verse 12? Ito yung resulta. In Deuteronomy 28 verse 12, the Lord will open the heavens. Every time we cry unto the Lord, the heaven is open. You don't need to knock because heaven is open to you. The storehouse of bounty, yung bodega ng pagpapala ng langit, bukas para sa iyo. And to send rain on your land in season. Pag sinabi mong rain, ito ay blessing. Kaya nga sabi ko nga, ngayon umuulan, bumabaha, enjoy it. Enjoy it. Huwag kang reklamo na reklamo. Lord, bumabaha sa Malabon. Wala ka naman sa Malabon. Huwag ka na makialam. Di ba? Lord, yung mga bakod po sa Malabon, mababasa, binabaha, stainless ang bakod nila. Huwag kayong mag-alala. Di ba? May mga bangka sila. Huwag ka nang just enjoy the rain. Amen? Church, enjoy the rain, enjoy the flood. Amen. Huwag niyo nang sisihin si Marcos dahil hindi naman siya nagpaulan. Meron lang siyang ginawang hindi ka nais-nais. Pabayaan niyo na yan. Enjoy the rain, di ba? Sino dito yung mga nag-girlfriend na panahon na umuulan? Di ba? Magkapayong kayo. Di ba? Enjoy ako dun. Siyempre. Di ba? O 10 minutes, bigyan mo pa ako ng another 10. Dala mo yung payong. Kasama yung girlfriend mo. O yung nililigawan mo, humawak sa'yo, di panalo ka na. May tsansa, di ba? Enjoy the rain. Enjoy the rain. Oh. Hallelujah. And sabi dito, and to bless all. Sabay-sabay tayo. To bless all the work of your hands. Everything that you will touch will be blessed. Amen? Sabi sa akin ng mga kapatid natin, Pastor, bakit ang daming bunga ng mangga nyo?
Tatanungin niyo pa ba yun? Bakit ang daming bunga ng duhat, si Neng? Bakit yung kamyas niyo, ang daming bunga? Oh. Ako nagdidilig niyan. Ako nag-aalis sa mga dahon niya. At every morning, andun, nagkalat-kalat yung mga dahon ng mga puno ng mangga, duhat, at kung ano-ano pang prutas sa amin. Habang nagwawalis ako, nagpapa-thank you ako sa kanila. Alam mo ba, nakikipag-usap ako sa halaman? Amen. Kung sa sarili ko, nakikipag-usap ako eh. Di ba? And sabi ng Lord, you will lend to many nations but will borrow from none. Ngayon, 18.4 trillion ang utang ng bansa natin. Alam na alam ninyo na ang Pilipinas ay hindi masunurin sa Panginoon. Amen ba yan? At kung ang bansa natin ay hindi masunurin sa Panginoon, huwag ninyong gayahin. Amen? Dahil bakit? Kahit 18.4 trillion ang utang ng bansa natin, gusto kanyang pagpalain, pagpapalain kanya kahit ang paligid mo naghihirap. Amen ba yun? Kaya nga sabi ng Bible, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. Sabi niya, and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Ibig sabihin, may sakit ang bansa natin. Pag may sakit ang bansa natin, ipag-pray natin, pero huwag kayong masyadong lumapit doon sa karamdaman niya. Kung inuubo, huwag niyo lapitan. Hallelujah. Our hands is the outward expression of our heart's devotion. In Christian faith, our service to God and His creation is not just about physical action, but about the love and intention. Tingnan niyo to. Nilagay ko nga dito, the intention behind. Ano ba ang intention? Ano ba yung mga nanay? Ano ba intention? Bakit kayo nagluluto? Dahil obligasyon ninyo? How our mothers cook our food, wash our clothes, and our father provides for our household needs. Kaming mga tatay, hindi kami nagtatrabaho dahil kailangan naming magtrabaho. Hindi kami nagtatrabaho dahil pag-aaralin lang namin kayo o pakakainin kayo. Nagtatrabaho kami dahil mahal namin kayo. Wala nang reason iba. Walang ibang reason. Kabukayan si Enzo, binili ko siya ng electric piano. Sabi ko, Enzo, napanaginipan mo na ba yung piano mo? Opo. Ano napanaginip mo? Magiging magaling daw siyang pianist. Wow, okay di ba? Masulit na agad yung binili ko. Dahil bata pa lang, may pangitain na siya. Nagdi-declare na siya ng blessing sa kanyang sarili. Amen? Amen ba yan? So declare blessing to your life. Declare blessing to your hands. Amen? Sabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. When we extend our hands to help, we're really extending our hearts to God and to others. Magtatapos ako. Ano pa ba? Mahaba pa to. Palagay ko tapos na. Okay na, hindi ko na-explain. Okay na yun. Today, when we come to Jesus and make Him your Lord, He will bless you and He will bless the work of your hands. Tandaan mo yan. Kaya nga huwag kayong malungkot. Sasabihin mo, Pastor, bakit po ganun? Ang tagal ko ng Kristiyano. Parang hindi ako binibless ng Lord. Parang hindi binibless ng Lord ang kamay ko. Balik kayo doon sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. Tingnan mo, mahal mo ba ang Diyos? Naglilingkod ka ba sa Kanya? Sinusunod ba Kanyang utos? Di ba? Balikan nyo, review. Saan ka nagkamali? Saan ako nagkamali? Di ba? Balikan mo yung Deuteronomy 10. Lord, ito ba, ginagawa ko ba sa ito? Minamahal kita ng buong puso? Naglilingkod ba ako sa iyo? At pag ginawa mo yun, you have the reasons pwedeng sabihin mo kamukha ni King Hezekiah, Lord, naglingkod naman ako sa iyo. Anong ginawa ni Hezekiah nung siya tinaningan ng buhay, binigyan pa siya ng 15 years. Nung gabi na yun, sabi ni Lord kay Hezekiah, mamamatay ka ngayong gabi. Anong ginawa ni Hezekiah? Nakipag-bargain siya sa Panginoon. Panginoon, naglingkod po ako sa iyo. Naglingkod po ako sa iyo ng tapat. Sinunod ko ang Deuteronomy chapter 10 verse 12. Ano sabi ni Lord doon sa alalay, doon po sa alalay ni Hezekiah, sabihin mo kay Hezekiah, dinadagdagan ko ng 15 taon ang buhay niya. Amen? Kasi pwede tayong makipag-negotiate sa Lord. Amen?
Kahit na sabihin mong tinaningan ka ngayon ng doktor, pwede kang makipag-negotiate sa Diyos. Kaya lang, dapat taglay mo yung Deuteronomy chapter 10 verse 12. Pag hindi, oh, hallelujah. Everything we touch will be blessed. Your business will be blessed. Your family will be blessed. Our church will be blessed. Even your old forgotten dreams. Andiyan ba yan? Ilagay ko ba dyan? Meron ba ako? Dulon-dulo. Ayan. Okay. Sabi ko dito, today when you come to Jesus and make Him Lord, He will bless you and bless the work of your hands. Everything you touch will be blessed. Your business will be blessed. Your family will be a blessing to our church and will be blessed. Even your old forgotten dreams, kahit na may edad ka na, kahit maputi na ang buhok mo, na meron ka nang nakalimutan mo na yung pangarap mo sa buhay, the Lord will come and will give life to your old forgotten dreams and will be blessed. Sabi ko nga dito, even your old forgotten dreams will come to life. Amen? Even your old forgotten dreams will resurrect kahit na patay na yung pangarap mo na yan. Bubuhayin ng Panginoon at pagpapalain ka ng Lord. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Kasi katulad ko, I'm 67 years old. Marami sa atin senior. Nalimutan nyo na yung mga pangarap nyo. Inilibing nyo na sa limot. Pero pag ikaw ay binigyan ng pabor ng Panginoon, bubuhayin niya ang matanda at patay mo ng pangarap at pagpapalain ng Diyos yun. Amen? Because God is a God of miracles. Yung 12 taong babaeng, hinawakan lang niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. At that moment, gumaling siya. Amen. Ang kailangan lang, you have to work with your faith. So come to Jesus and experience these blessings. Amen? Palakpakan din ng Panginoon. Glory to God. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. I want to call the worship team. Let's sing this song. Isa sa pinakamagaling na composer si Don Moen. Biro mo, ikinumpose niya yung I have two hands. Hindi lang yung I have two hands, the left and the right. Di ba? Pati mga bata, hold them apart. Di ba? Hallelujah. Praise God. Are you blessed? Are you blessed? Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Hallelujah. After this song, magdideclare ako ng blessing sa mga kamay natin. Hallelujah. So your hands, be ready with your hands. Ihanda niyo yung kamay ninyo. And I want you, all of you, to sing this beautiful song. Let's sing this song. Hallelujah. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything, but it's all I have to offer. Sing it with your heart. And it's all I have to give. Two hands, One heart. one life to offer you. Two hands, Raise up your voices. one life. That's what I give to you. Amen. Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. You made this heart, you made these hands.
Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga huwag kayong mag-atubiling pumalakpak. Use your hands to serve the Lord. Use your hands to worship Him. Amen. Kasi yung kamay natin na ito, ang daming expression, di ba? Yung mga pipi nga kamay ang ginagamit. Di ba? Iba talaga ang Lord Kala mo, binigyan tayo ng kamay na pwede naman niyang pagpalain. And so today, we will ask the Lord of heaven to bless our hands. Sino may mga kamay dyan? Wag gaywayin nyo. Dalawang kamay. Yan. We will ask the Lord to bless these hands this morning. He's in heaven. Ang sabi ng Lord, I will open the heavens. Bubuksan niya ang langit para sa atin. Today, heaven is open for us. Nakikinig ang Diyos sa atin. Because I believe in my heart, sabi ng Bible, when there are 2 or 3, we are more than 3, gathered together in His name, He is in the midst of them. And so, Lord, magandang umaga sa inyo. We will ask you, Lord God, today, to bless our hands. I-bless mo ang aking mga kapatid. I-bless mo po ang gawa ng aming mga kamay. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng gagawin pa namin sa aming buhay. Can you raise up your hands, please? All your hands. Father, in the name of Jesus, we thank you and praise you this morning. Oh, Lord God, I can feel your presence today. Not just as emotion, Panginoon, but by your presence, oh God, there is peace, there is joy, there is laughter. Oh, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Tunay nga kami nagagalak, natutuwa, natatawa, nagsasaya, Panginoon, because you are here, oh Lord. You are in the midst of us, oh God. Today, oh Lord, in your heaven, we ask you to bless our hands. Pagpalain mo ang kamay namin, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng gagawin namin sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Bless the work of our hands, O Lord God, that everything that will be touched by our hands, O God, will be blessed. Pabayaan mo, Lord God, ng mga kamay na ito ay magpala sa aming mga anak, sa aming mga asawa, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kapitbahay namin, sa mga Pilipino, O Lord God, at sa Church ng Christ of all ages, Panginoon. Bless these hands, O Lord God. Today, O Lord, we dedicate our hands to you. Inihandog namin sa iyo ang aming mga kamay. Nakataas ito, Panginoon, para sa iyo. And so, Lord God, we ask you to bless these hands, O Lord. Bless our professions, bless our life, bless our children with these hands, O God. We thank you, Lord God. Gamitin mo rin itong kamay namin para ikaw ay sambahin namin, purihin namin at palakpakan ka. Kami po'y galak na galak sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord. We praise you and bring back the glory, honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang tanghali sa inyo lahat. God bless you.